si Dudes po ulit. Kumusta po? Welcome back po ulit sa aking bagong tutorial ng Photoshop. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo or magbibigay ako ng mga tips kung paano po ba gumawa ng mga design sa tarpaulin, no, na magre-reflect doon sa final printing natin. Kasi minsan may nagawa tayong magandang design pero hindi naman natin alam na pixelated pala yung ginawa natin. Pagdating sa printing, sira-sira yung image na pinaprint natin. So ngayon, tuturo ko yung mga basic, no, tips on creating tarpaulin designs. Mga basic para ma-aware tayo pag gumawa na tayo ng designs, since na mahal yung printer, hindi tayo, or yung tarpaulin printer. So malaking bagay na rin yung tipid natin kapag tayo mismo yung gumawa ng design natin. At saka hindi tayo na-pressure, naka-customize natin yung gusto natin na mangyari dun sa design natin. So dito sa mga basic na ituturo ko, since alam na natin yung mga basic tools or function ng Photoshop, yun din yung gagamitin natin dito. So una na i-consider natin sa gawa ng tarpaulin design, of course, yung image nung design natin, or yung tawag nito yung size nung tarpaulin natin. Kasi mangyayari pag hindi tayo aware doon sa sukat nung ginawa natin, pagdating doon sa printing shop, pag piprint lang yung ginawa mo tapos hindi naman aayusin, masisira lang din yung yung image mo, pixelated, or yung pangit yung output nung image or yung design mo. So ngayon, pag-aralan natin yung una, yung size. Paano nga ba? So paano nga ba paggawa nun? Una, gawa ka ng canvas size. So alam na natin kung paano, saan kukuha nun. File or new. Ayan, new. So dito pwede natin i-customize yung gusto natin na sukat. Halimbawa, gusto lang natin is 1 meter by 2 meters, halimbawa lang. So yung width, is 2 meters. So ilang centimeters ba? Since ang choices dito is pixels, inches, centimeters, millimeters, points, picas, column. So halimbawa, centimeter is ilang centimeter ba ang 1 meter? 100 centimeter. Tama ba? 100 centimeter is 1 meter. Tapos, since ang width natin is 200 or 2 meters, height natin is 1 meter or 100 centimeters. So, depende na sa atin yan kung inches ang gagamitin nyo or centimeters or meters. So, dito, consider natin yung resolution. Halimbawa, 300 resolution. Mabigat na yan. Pero maganda, ito yung typical talaga o standard sa pag-print. Since tarpaulin siya, may nakausap ako na nagtatrabaho talaga sa tarpaulin printing shop. Hindi ako sure, pero yun yung hiningi niyang file sa akin nung na may pinagawa kaming tarpaulin ng boss ko. Sabi niya masyadong mabigat yung kasi yung time na yun, hindi ako aware. Ang gusto ko lang mangyari dun sa trabaho ko is siya, maganda ang image, mas maganda ang resolution. So ginagay ko talaga 300. Pero hindi ako aware dito sa image size. Kung titingnan natin yung image size, umabot na siya ng 798.2
MB yan. Ganun na yung bigat niya na file. So, nung nakausap ko yung sabi niya, nung finlaten ko na yung ginawa ko, flatten, lahat ng pagkatapos ng gawa ko, finlaten niya. Tapos, tiningnan niya, asan yung flatten? Tiningnan niya yung kabuuan nung ito, flatten image. Yan, isang na yon yung ginawa mo talaga. Tapos tingnan niya image size. Ito yung lalabas 20 MB. Yung ito yung layout, itong na to. Itong area portion na to. So umabot siya ng 20 MB. So sabi niya kahit gaano kalaki yung kasi pinagawa ko mga siguro 5 meters by 10 meters. Parang ganun kalaki. So, sobrang bigat talaga ng file. Ang hirap na nga magbukas ng computer ko. So, ang ginawa niya, tinignan niya, sabi niya, sa kanilang printing daw talaga, kailangan na lalabas lang na hindi tataas doon sa 50 or 54 MB. Kahit gaano kalaki. So, ang mangyayari doon, pag halimbawa, sobrang laki na yung gagawa tayo ng malaking canvas para sa image natin. Halimbawa, ayan, gumawa ako ng 2,000. Bali, 20 meters by 1,000, 10 meters. So, kung nilagyan ko yan ng 300 yung resolution, tingnan nyo naman yung gaano kalaki yung image size niya. Ewan ko lang kung yung pipitsugin na laptop mo or computer mo, kung magbubukas pa yan sa sobrang bigat ng size. I hope na may mag-share din sa na may alam din talaga sa printing. So far ito yung alam ko na aware tayo dito sa size na to. Baka crash na yung computer sa sobrang bigat. Halimbawa lang naman. So, ang sabi niya, para ma-achieve ko to, itong 2,000 by 1,000, kailangan baba ko yung resolution ko. Besides daw, pag dating daw sa mga tarpaulin printing, hindi yan masyadong halata, even though pixelated siya, pero hindi siya ganun ka halata. Kasi madalas kung titingnan mo nga naman, hindi naman lalapit talaga yung yung tawag nito, yung tao, para makita lang, sira yung image talaga. Except na lang talaga kung bubusihin niya. So, sa malayo talaga ang tingin naman yan. So, sa point of nung nagpiprint, kailangan bababaan daw yung resolution. So, ginawa niya, binaba yung resolution, tapos sabi ko kung ilan ba dapat na para sa pagpiprint. So, sabi niya, dapat 54 MB or 55, wag ka nang tataas doon. So, yun yung maximum. So, binabaan ko yung So, 8 yung resolution niya. Ito, 56. Pwede na. Or 6. Sobra naman. 7. Sobra rin. 7.5. 8. Okay na yung 8. Yan. Basta 54. Ganun yung sabi niya. So far, nung nakita ko naman yung output nung tarpaulin na pinrint niya, lumabas naman na image is ganun din yung lumabas niya, yung pixel, yung resolution, or yung image na ginawa ko dun sa 300 resolution na ginawa nilang 8 para lang sa printing purposes, ganun din ang lumabas niya. So sana may mag-share din ng kanilang experience about printing, especially yung mga nagtatrabaho talaga sa printing. So ngayon, yun yung tips, isa tatandaan natin yung sa paggawa nung sizes natin. Consider natin kung gaano ba kalaki yung size na paggawa natin. So paggawa natin, halimbawa gawa tayo ng 2 meters 200 by 100.
So, since okay pa naman dito, ayan, titingnan natin nagbabago tong ano dito, halimbawa, ayan, ayan siya, 50, oh, pwede na to 75, 76, 78, ayan, okay na yan, ayan. So, pag nakagawa na tayo ng ano, so sure na tayo dun sa nagtatrabaho tayo, sure tayo na yung sukat na ginawa natin is talagang yun yung 1 meter by 1 meter by 2 meters. So depende na sa atin kung gaano ka. So pag naglagay ka na ng mga pictures dito or mga designs, sure ka na yun yung talagang actual talaga na pagpiprint or yun yung talagang sukat. So hindi ka na mag-worry na tama kaya to. So hindi pachamba na lang kasi ikaw mismo gumawa ng sukat, 1 by 2 meters ganun, or 2 meters by 1 meter, 1 meter by 2 meters yung length tas yung width niya. So pangalawa, natatandaan natin yung mga tawag nito, yung mga image na gagamitin natin. So since 1 by 2 meters yung gagamitin natin, kailangan din natin yung images na gagamitin natin, kailangan hindi rin mababa yung resolution. Halimbawa, ito, meron ako dito from internet. So sure tayo pag galing sa mga web, sa mga internet, kailangan sigurado tayo dyan 72 ginagamit niyang resolution na yan. Ito halimbawa, kokopyahin ko to, copy, tapos paste ko dun sa ginawa ko na 1 by 2. So ayan, ganyan lead yung resolution na from internet, no? So kung gusto ka ng magandang kasi ito pag nilakihan mo na to, ayan, gamit yung shift para pantay, shift or alt shift para pantay yung kasi pag walang shift at masisira lang yung pag ginamitan mo ng shift yan, kahit gaano kalaki-laki liit mo dyan, hindi masisira yung image mo, hindi magiging distorted. So shift lang sa keyboard nyo, yan, ayan. Kung titingnan natin tong original niya dito, eto, maganda yung image niya kasi yan talaga yung makikita sa web or sa image pag yun yung standard talaga, resolution 72. Pagdating mo dito sa nung nilagay na natin siya sa 1 by 2, maliit siya. So pag nilakihan pa natin yan, halimbawa, yan, masisira na yung pixel, yung resolution ng although dito na hindi pa siya ganun kasira. Pag nilapit natin yung actual natin yan, control 1, ayan, pag titingnan natin yan, sira na talaga yung resolution ng image, no? So kailangan i-consider natin yun kung pag may mga camera kayo, mga DSLR naman or kahit anong digital camera, consider natin yung paggagawa kayo or yung pagkukuha kayo ng picture, kailangan maganda yung resolution o malaki yung resolution. Kasi gagaya nito, pag pinresan natin yung lakihan siya kasi gusto natin isabay talaga dito sa sa size ng ginawa nating canvas, maganda siya sa malayo, pero pag nilapit natin yan, sira na yung ito yung actual na resolution niya. Ayan, ito yung actual na resolution. So balik natin, Ctrl 0. So kukonsider natin pangalawa yung image ng mga ilalagay natin. Halimbawa, birthday. So halimbawa, hindi gusto nyo ito na yung mismong, halimbawa naman ito na mismo gusto nyo gawing canvas. Halimbawa ito galing sa internet, kailangan consider nyo rin yung laki nung image na gawin yung, kasi may mga ganun na time na tamad ka nang gumawa ng kasi gusto mo ito ng Disney Princess, ilalagay mo na lang yung
anak mo, halimbawa, ilalagay mo na lang siya sa ano, dun sa cut natin to, kasi tamad ka na. Control J, copy, dali natin kay Disney Princess. Ayan, sobrang laki ng resolution nung nung picture ng bata. Maganda yung resolution, so liitan natin para mag-match. Ayan. So halimbawa lang, tamad ka na, gusto mo lang siyang talagang ilagay na dyan yung mo, tapos maglalagay ka na lang ng So isa sa mga tips dito para maganda yung labas nung mo, yung image mo, pagpunta mo sa, halimbawa mag-google ka na lang. Ayan, sa Google, Disney Princess, mamimili ka ngayon. At kung mo yung tawag nito, yung pointer mo, yung mouse mo, mapapansin mo may nakalagay dito na 2882 by 1371. Yan yung sukat nung or resolution image nung anong image na yon. Tapos halimbawa pag namili ka, halimbawa ito pinili ko, pag open mo niyan, ayan yung ito na yung sukat niya, 1600 by 1200. So if possible, pag ito yung gusto niyo gawin, maghanap pa kayo ng medyo malaki. Halimbawa, i-click nyo pa to. Pag kinlik nyo yan, ang lalabas, ito, marami kang pagpipilian. Dito sa Google, sa Firefox meron din. So nakalimutan ko na yung Firefox, hindi ko na halos ginagamit. Dito, may makakapamili ka ngayon ng sizes. May 2,000 by 1,500. So sure ka dun sa malalaking sizes na hindi sira yung pag halimbawa maliit lang naman na sukat yung mo, or yun lang naman ang gustong mangyari, 1/2 or 1, depende sa piliin mo na yung malaking size. So paano pag may napili ka na, click mo lang uli dito, sukat, tapos mamili ka na, maraming pagpipilian yan. Or even itong sizes na to, pwede mong larger than 2 MP, 4 MP, depende if available naman siya. Kadalasan may available na malalaki pero binibenta na. So maganda, marami ka pang pagpipilian dito. May 70 MP, 40 MP. Pero usually pag ganitong malalaki na, talagang may bayad na yun. Kaya maganda na rin na mag downloads ng mga yung usually ginagamit talaga sa mga tarpaulin printing. Halimbawa yung birthday, yung nuptial or wedding, yung kahit halimbawa yung mga in ngayon, magaya ng Minion, o hanap ka ng mga malalaki for future purposes natin na magagamit pag halimbawa may nagpagawa sa atin, o malaking bagay din yun, hindi ka na mahihirapan na maghanap pa. So yun po yung isa sa mga tips. So ito na po, bali halimbawa ito gusto na nating lagyan ng design. So gamit yung mga yung skill natin, or yung mga basic knowledge natin about sa mga basic function ng paano mag-extract ng mga pictures. Kailangan na-master na natin yun para mas madali na lang mag-extract ng mga picture natin. Halimbawa, yung may mga picture tayo na ang background mahirap. Halimbawa, ito kasi puti yung background, kaya hindi mahirap na i-extract to. Gamit lang natin itong magic wand. Pag in-extract natin yan, okay na yan eh. Delete lang natin. Ayan na. Tanggal na. Paano naman if yung may mga design or may mga iba-ibang kulay sa background. So kailangan natin matutunan yung mga etong pen tool. Ito talaga mas maganda talaga matutunan to, kasi talagang maganda ang kuha talaga nito pag nakuha natin yung pen tool, skill. Kunting pag-aaral lang sa pen tool na yan,
talagang madali na lang siyang gamitin. Malaking tulong na rin. So, yun. Ang sunod is, kukonsider din natin yung text na gamitin natin. No? Text. Saan ba yung text tool natin? Ito. Consider natin yan. Kailangan, dito sa text, kailangan mamili ka ng nababagay doon sa okasyon. Halimbawa, birthday. So, piliin mo yung mga gandang yung nababagay sa ano. Bawa, itong Disney na to, gusto mong burahin, gusto mong palitan ng pangalan ng anak mo. O, paano ba siya gagamitin? O, paano ba? Gamit itong eyedropper tool, malaking tulong to. Pagpili nitong kulay na to. Halimbawa, gusto mong burahin to, itong Disney na to. Tapos, gamit paano mo siya buburahin? Erase, hindi naman pwede erase. So, gamit ang brush, pwede na rin siyang burahin. So, brush or V sa ating mga keyboard. Litan natin. Tapos, ayan na yung kulay ng brush. So, ang gagawin natin, gamitin natin sa eyedropper, tapos i-click natin. Ayan, nakita natin. Yan na yung kulay na gagamitin ng brush ngayon. Babrush na lang natin yan. Tapos, tingnan natin yung opacity. Kasi pag maliit yung opacity, mabagal. Ayan. 89 or 100 yung opacity para mabura lang kaagad yung para hindi ka na mahirapan gumawa pa ng etong oblong na to or itong so mas maganda na rin na pag-aralan din yan. Napag-aralan na natin yan kung paano gamitin ito, di ba? Yan, ellipse tool, ellipse tool, tapos yung kulay na kinopya na natin sa eyedropper. Ayan. Yan. Tapos ellipse. Ayan na siya. Tapos ellipse uli. Tapos ito na yung kulay na eyedropper ka uli. Itong kulay na gagamitin mo. Ellipse ka uli. Ayan. Off. Iba ang kulay. So, pwede baguhin ang kulay, color overlay. Tapos, ito, eyedropper mo lang. Okay na. So, ikaw na ngayon bahala kung paano mo siya i-adjust. Ayan. Hindi pa siya pixelated. Kukumpara mo sa ayan, kukumpara mo dito sa since okay naman, kontento ka na dyan, pwede mo na i-erase or limitan ng brush. Itong, ayan, para mabura. So, ito yung kailangan explore mo yung mga gamit dito. Yung napag-aralan natin. Itong mga rectangular. So, malaking bagay yan sa paggawa. So, yung text natin, yung font, kailangan, yun ang mga dapat i-consider natin. Halimbawa, sobrang laki ng font. 24 36 72. Yan. Halimbawa, may kulay. Palitan natin yung kulay. So, dito na lalabas yung pagiging creative mo na wala naman ako. Yan ang mahirap sa akin. Mahirap ako mag-imagine ng magandang but since tinuturo ko lang sa inyo kung ano yung mga dapat gawin sa halimbawa yan, tapos napag-aralan din natin kung paano gumamit nung halimbawa ellipse tool, tapos ilalagay mo dito yung tanggalin natin to, lagay natin yung pangalan niya nakaganon, nakasabay dito sa na to. So review niya lang yung sa text na napag-aralan natin. Halimbawa yan. So yan, i-review nyo na lang yan. Yan yung mga i-consider din natin. Consider natin yung kulay, kung magmamatch ba dun sa background mo. Tapos yung mga brushes din, may mga brushes na mga pwedeng ma-download sa internet na
ayan, brush. Ayan, may mga brush dito na pwedeng gamitin natin sa paggawa ng background natin, no? Ayan. Brush, ano ba mga gandang brush dito? Ayan. Ano ba mga gandang brush? Halimbawa, ayan, gusto mong gawing background. Ayan natin yung, ayan, kulay. Palitan natin yung kulay para makita. Ayan. Oof. Kailangan gumawa ka ng separate layer para sa ano mo. Kaso wala namang lumalabas. Sobrang laki siguro. Ayan. Ito gamit itong mga brush na to. Ayan, halimbawa. Ayan natin. Ayan. So pag may mga brushes ka na nakastock, pwede rin gamitin background na yan. Ano pa ba? Yung i-consider din natin yung lagayan ng eyelets. Alam niyo yung eyelets, yung bilog na nilalagay dito sa ano para yung butas, yung butas na nilalagay sa gilid, yan mga i-consider din natin yan. Yan. Kailangan hindi masira yung ano mo. Halimbawa dyan, nandyan yung picture ng anak mo, tapos dyan pala yung eyelet ilalagay. So dapat titingnan din natin yung gilid natin kung saan ilalagay yung mga eyelets, no? Yung butas na maliit na para pakuan or para maidikit mo, maisabit siya. And next, yung paano natin pwesto yung anak natin. Halimbawa, yung picture ng anak natin, ito. Halimbawa, gusto natin lagyan ng design. Halimbawa, ito siya. Gamit yung ito, rectangle or rectangular marquee, rectangular tool. Halimbawa, maglagay tayo dyan. Gusto natin ipasok siya dito. Kung napapansin nyo, mayroon dito mga halimbawa. Meron ako dito. Ayan. Ayan. Ito yung mga halimbawa. Halimbawa, ito. Naka-rectangle, square. Nandun yung anak mo sa loob. Yun, consider natin yan. Paano ba gawin yan? Escape. Tapos, lagay natin siya. So, yung kung naalala niyo yung turo dati na gamit yung alt, tapos pindutin mo yung alt, tapos ilapit mo yung mouse mo dito. Tapos pag nakita mo na yung arrow na yan, click mo lang, andyan siya sa loob. Ayan. Tapos i-transform mo lang. Ito yung mga basic tool natin, yung transform tool. Ayan. Tapos ito, lagyan natin ng stroke. Double click mo lang. Gamit itong asa na yan? Stroke. Gamit itong stroke. Lagyan natin ng stroke itong rectangle na ginawa natin. So, anong kulay? Halimbawa, kulay blue para makita lang. Ayan. Tapos, lakyan natin yung size. Ayan. Tapos, i-group natin itong dalawa. Control highlights natin, tapos Control G or group. Control G, ayan na, nag-group na. So, kahit anong transform mo niyan, anong gusto mong gawin dyan, ayan. Ayan na siya. So, may text ka na dito, happy birthday, halimbawa ito. Meron din dito, yung custom shape tool, na pwede rin magamit natin dito sa, halimbawa, ito, pag inilit natin itong custom shape tool, tapos yung shape dito sa bar na to, option bar, click mo lang yan, tapos may mili ka ngayon. So, marami kang mapipili dito, especially pag may mga
na i-downloads ka ng mga shapes, no? So dito meron din pagpipilian sa gilid kung gusto mong i-load lahat ng shapes or palitan ng shapes, or mamimili ka all shapes ba. So since halimbawa ito, magagamit mo siya sa paglagay ng ayan, paglagay dito, shift mo lang para maganda yung kuha niya. Yan, pwede mo rin siyang gamitin, or yung shape na yon pwede mo rin siyang gamitin. Halimbawa hanap tayo dito ng heart, ayan, itong heart na to, gusto mo ilagay yung mukha niya dito. So ang gagawin natin, kuha tayo ulit ng picture niya, halimbawa ito, or na iba naman, ito naman. Yan, Ctrl J, Ctrl J, move natin dito, go, copy na lang, copy, ayaw naman paste, diba? But ayaw siya ma-move. Yan naman, yan na, move na siya. Yan, gusto natin ilagay dito masyadong malaki, litan natin. So same na procedure, gamit yung alt, tapos click, alt, tapos click, ayan na siya, nasa loob na siya ng heart. Ayan na, naging heart na yung ano niya. Tapos ayan, naging heart na siya. Klitan pa natin para makita yan. Ayan, ayan, nasa loob na siya ng, especially pag tinanggal natin yung background niya, control, yan, lagyan natin, ayan na siya. So gamit din yung mga custom shape, Ctrl G or Ctrl G, group. Yan, huwag kalimutan lagi na mag-label para hindi ka mawala sa trabaho mo. Importante yung labeling talaga, no? So malaking bagay din na may internet kayo, kasi doon kayo makakahanap ng mga idea kung ano mahina tayo. Ako, kagaya sa akin, mahina talaga ako sa pagdi-design. Malaking bagay na may internet ka para may makita kang halimbawa lang na maganda para sa'yo. So kailangan, halimbawa may nakita kang maganda, gayahin mo na lang siya, pero or may iba ka lang design lang, at least may idea ka kung paano gawin siya. So yun, mga basic tools pa rin na dapat tatandaan natin, yun yung mga gamit natin sa paggawa ng ano. Since yung pinaka-importante lang naman talaga yung sukat, yung resolution, yung image ng mga gagamitin mo. Gusto mo ng ito, gusto mo ng medyo may yung pa shadow ang dating niya. Ayan, delete natin. Gusto natin pa shadow yung dating niya, babaan mo lang yung opacity niya. Ayan, parang may ano ka na rin. Yan, parang anino siya or shadow siya, opacity lang yan, tapos yan na yan. Or kung gusto mo ng medyo, gawa tayo ng isa ulit. Yan, taas natin, medyo ano siya, nag-glow yung likod niya, double click mo lang, tapos punta ka sa layer style. Pag dinouble click mo yung layer, kasi ito yung lalabas. So meron ditong pagpipilian, yung inner glow, yung outer glow. Halimbawa gusto mo yung panlabas na glow niya, ayun yung makikita mo. So may nag-glow na siya, palitan natin yung kulay, yung opacity, laki na natin yung kulay, halimbawa blue, ayan na siya. Tapos lakihan natin yung spread niya. Ayan, nag-glow na siya.
So, pwede nyong palitan yung contour. So, ganun lang. Yun yung mga basic lang naman na paggawa nung ano. Meron din na yung blurry talaga siya sa likod niya. Duplicate mo lang siya. So, ito yung nasa baba. So, ito yung nasa likod. No? Palitan mo lang yung kulay niya. Ayan. Yung bawa blue. Ayan. Kung titingnan natin yung i-off natin tong layer na to, yan yung lalabas lang na ano, na image niya. Pero pag in-on natin yan, ayan siya, hindi siya makikita. Pero pag nilagyan natin ng filter yan, blur, gamit yung Gaussian blur, ayan. Kung napansin mo, lapit natin. Laki na natin. Ayan, medyo nakikita natin yung ano niya. Maganda yung pagkaka-shadow niya, or kumpara dun sa ginawa natin na outer glow, or ano ba yan ginawa natin dito, yung outer glow. So mas maganda yung gumawa ka ng kopya mo. Ito na yung labas talaga niya sa ginawa natin yung Gaussian blur. So pag ganyan ang gusto natin, pwede natin palitan ng kulay. Double click mo lang, palitan mo ng kulay, yung gusto mong kulay, blue or yan, pink. Ayan. Tapos i-group mo na lang siya, kasi pag ano yan, may hiwalay yan. Control G ka lang. Highlights mo yung dalawa, piliin mo yung dalawa, Control G, yan lang. So ganun lang kadali ang gumawa ng tarpaulin designs, no? Gamit tong mga basic na napag-aralan natin noon, yung mga yun lang lagi natin tatandaan. So paggamit ng font, kung paano ang design ng text natin. So gamit itong text natin, gamit itong mga ellipse tool, rectangular tool, yun yung mga basic na mga dapat tatandaan. So bawa itong background mo, gusto mo hindi puti, pwede mong palitan, or double click mo siya. Pwede mong punta ka sa layer style, punta ka gradient overlay. Ayan, namimili ka ngayon, or magko-customize ka anong gusto mong design. Ayan. Or may mga gamit din ng pen tool na magdi-design ka ng gusto mo. Kaya kailangan talaga matutunan yung pagdi-design. Tsaka maganda rin na yung creativity talaga, which is wala ako. At isa pa pala na dapat tatandaan natin, pagkatapos natin gumawa or ginawa yung tarpaulin designs natin, kailangan isi-save na natin, or kailangan ipa-flatten natin yung save natin as PDF file or JPEG file, depende dun sa kung ano tatanggapin nila. So usually naman JPEG or PDF file naman. So dito, halimbawa ito na yung halimbawa lang, gawa na siya. Dito right click ka lang, tapos hanapin mo yung flatten image. Ito, flatten image. Pag finlatten mo yan, magiging isa na lang yan. So ito na yun, makikita natin yung image na size niya. Yung actual size niya is 5.49 MB, since maliit naman yung resolution na ginamit natin, at kukunti lang yung mga images natin. So yun po ang isa sa mga importante rin na dapat natin ang pag-save pala, file, punta ka sa file menu bar, tapos hanapin mo yung save or save as. Kung halimbawa nakasave na siya yung as your draft, save as mo na lang na as PDF. Hanapin mo PDF. Nasa na si PDF? Hello? Ayan, si PDF. Or JPEG. Ayan, si JPEG. So tapos lagyan mo ng pangalan, this birthday, tarpaulin, blah blah blah, para alam mo
kung saan hanapin. Tapos ilagay mo kung saan mo ilagay, sa desktop ba or gawa ka ng folder para doon mo na siya hanapin or makita mo kaagad. So far, yun po yung mga tips kung paano po gumawa ng mga tarpaulin designs. So, kailangan alam natin yung sukat, pinaka-importante. Yung image natin, kailangan magandang resolution. Tapos, yung mga basic tools natin na natutunan natin na apply din dito yan. So, maganda sana kung may mag-share din about dun sa printing ng tarpaulin, kung tama ba yung since yung experience ko nga dito sa Riyadh. So far, sana may natutunan tayo at hanggang sa muli na pag-aaral at kung may mga tanong lang kayo, tanong nyo lang po dito sa or may mga i-share kayo, share nyo lang po. At hanggang sa muling pag-aaral, maraming salamat at hanggang sa muli. God bless you all.